Ang title nito, Walang Kwentang Payo ni Rapi Tulfo in Action. Ang galing naman ni Libayan dito. Biruin mo, sinabihan niya walang kwenta yung payo ni Rapi Tulfo in action. Ngayon, pakinggan muna natin to. I-compare natin yung payo ni Libayan dito sa payo ng RTIA. Pakinggan natin ha. Welcome sa isang mga live stream. Mga kabatas natin, ito na naman si Rapi Tulfo. Umarangkada na naman mga kabatas natin sa pagbibigay ng payo. Yan. Si Rapi Tulfo umarangkada na naman daw sa pagbibigay ng payo. Ngayon eto, si Libayan umarangkada na naman sa pagbibigay ng payo. Eto, intro ko pa lang ito ha. Intro ko pa lang ito. Huwag niyong susundin yung payo ni Libayan. Di ba? Na-expose lalo yung puon nyo. O, tuloy natin tong katangahan ng puon mo. Sa mga mag-asawa. Alam niyo mga kabatas natin, this is general ha. This is general. Ito applicable to sa lahat ng lalaki. Hindi porket marami kang asawa, okay? Ibig sabihin, expert ka na sa pagbibigay ng payo sa mga mag-asawa. Kasi alam natin lahat dito sa Pilipinas na ang pagkakaroon ng maraming asawa ay illegal. At hindi yon pinagmamalaki o pinagyayabang. Ayan, ang sabi niya, no? Yun daw pagkakaroon ng maraming asawa dito sa Pilipinas ay illegal. Ang content niya si Rapi Tulfo. Pinagyabang ba ni Rapi Tulfo? So, nakita na ninyo yung style ni Libayan. Si Libayan, nagkikreate ng isang illegal na bagay, tapos ipapaangkin niya kay Rapi Tulfo. Walang sinabi si Rapi Tulfo na proud ako na maraming asawa ko. Kahit nga yung mga kabatas nyo huwag mo sabihin yung mga kabatas nyo, yung iba doon, walang maraming asawa. Yung iba nga, molestyador doon sa may UP. Di ba? Nagdala ng babae, ipinark yung sasakyan. O, di ba nagreklamo yung babae? Kabatas yun. O, di ba yung kabatas yun may warrant of arrest? Rape? Bata? O, of course, naareglo. Di ba? Hindi ko napapangalanan para hindi na rin mapahiya yung taong yon. Pero sinasabi ko lang sa inyo, yan sa grupo ninyo ng mga kabatas, maraming molestyador dyan. Ngayon, kung makapagsalita ka dyan, akala mo si Rapi Tulfo ang nagsabi na proud ako na marami akong asawa. Walang ganon. Nag-create ka lang ng senaryo sa utak mo. Tapos, ipapasa mo kay Rapi Tulfo, ikaw ang nagpapahid ng katangahan, Libayan. So, nag-get, live bilis na naman yun. Ako, yari na naman ako. Yari na naman ako, live bilis na naman yun. Ikaw na naman ang nagpapahid ng katangahan. O, tuloy. Oh, ngayon mga kabatas natin, sa Wanted sa Radyo Full episode, June 19, 2024, no? Itong, syempre, sa Rapi Tulfo in action pa rin. Itong si Rapi Tulfo, may kausap na dalawang mag-asawa. Okay? Ngayon, parang si Rapi Tulfo, ginagamit niya yung kanyang ka-geniusan na naman. Yan. Ito, ganito. Ginagamit daw ni Rapi Tulfo yung kanyang ka-geniusan. Ngayon, ipapakita ko rin sa inyo mamaya kung gaano ka-genius si Libayan. Tignan natin kasi gagamitin ni Libayan yung kanyang ka-geniusan. Pakinggan. Sa away pamilya. Alam nyo, dito kay Rapi Tulfo, believe ako kung pag-aawayin niya yung mga pamilya. Kayang-kaya niya yun. Ito, believe raw siya kay Rapi Tulfo kung pag-aawayin yung mga pamilya. Ngayon, believe rin ako sa Libayan kung paano mo ipahamak ang mga vlogger mo. Kung paano nakakasuhan yung mga vlogger mo dahil sa katangahan mo. Biriin mo, vlogger ka. Sumunod ka sa kabubuhan ni Libayan. Ano nangyari sa'yo? Nakakasuhan ka. Ngayon, bakit ko sinabi? Dalawang bagay lang pupunta mo kay Libayan. It's either makasuhan ka or mamatay ka. Mamaya, papakita ko sa inyo. Tuloy. The best yun, yung magsususo siya ng away. Kayang-kaya niya yun. Believe ako sa kanya yun. Bilib din ako dito. Kay Libayan, bilib ako. Nagtuturo ng maling batas. Bilib ako. Biruin nyo, yung kanyang follower, sumunod sa kanya. Ano ang sabi sa akin? Handa niyang ipasama yung kanyang minor de edad na anak na lalaki sa bakla kay Teacher Mark sa Sogo. Kasi hindi naman daw bawal. Ang galing Ganyan mo pinapahamak ang mga subscriber mo. Yan ang reason kung bakit nag-iiyak-iyak ako dito sa social media. Kaya sa mga hindi pa po sa Twitter natin, may Twitter na po tayo, expose din natin ang kabobohan ni Libayan doon sa Twitter. At soon, mapupunta rin tayo sa Instagram. No? Ikakalat natin tong kabobohan ni Libayan. O, tuloy natin. Hindi ako believe sa kanya kapag pag-aayusin niya yung pamilya. Bakit? Walang views yun. Walang views. Kaya pala si Rapi Tulfo ang content mo kasi may views. Hindi ako believe pag ganun. Kasi walang views yun. O, tignan nyo kasi mga kabas natin. So, Sir, bakit ka nagpaghiwalay kay Mrs.? Ano sabi ni Rapi Tulfo rito? Sir, bakit ka nakikipaghiwalay kay Mrs.? Tuloy.
Si Sir daw nakikipaghiwalay kay Mrs. Oh. Ano bang problema? So ito, nakikipaghiwalay Ibig sabihin, bago pa pumunta ito sa RTIA, nakikipaghiwalay na itong lalaki. Kaya nga ang tanong ni Rapi Tulfo, Sir, bakit ka nakikipaghiwalay kay Mrs.? Tuloy. To be honest po, To be honest po, ang sabi, tuloy. nakarang taon. Nakaraang Start po. taon. Malinaw, di ba? Nakaraang taon pa. Tuloy. Sandali. Bakit ka nakikipaghiwalay kay Mrs. Rafi Tulfo? Tanungin ko nga sa'yo. Pwede bang makipaghiwalay itong si Mr. kay Mrs. sa Rafi Tulfo in action? Pwede ba? Saan ba nakikipaghiwalay yung lalaki? No. Hindi marunong magbigay ng komentary itong bobong abogado na ito. Hindi siya diyan nakikipaghiwalay sa Rafi Tulfo, kundi nakikipaghiwalay siya doon pa lang, last year pa lang. Kaya nga natawa ako actually, di ko nga tinapos yung sa Motolusi. Wala naman tong ibinigay na komentary, kundi nanira lang ng nanira. Tapos bilib na bilib yung Motolusi kasi kinampihan sila. O diyan, mauoblo kayo. Sabi ko sa inyo, kahit hindi nyo kunin abogado ito, mauoblo pa rin kayo. Nakikipaghiwalay na itong lalaki bago pa pumunta sa RTIA. Pero dito kay Libayan, pinalalabas ni Libayan na yan lalaki nagpunta dyan para makipaghiwalay doon sa kanyang asawa. Ganyang kakabobo, Libayan. May divorce na ba sa Rafi Tulfo in action? Wala. Tignan nyo, nag-create na naman siya ng another scenario na naman, Kanina ipinakita ko sa inyo, nag-create siya ng scenario dun Tapos pinaangkin niya, yung sabi, dapat daw hindi proud sa pag-aasawa ng marami. Bakit? Sino ba nagsabing proud? Pinaangkin niya ngayon kay Rapi Tulfo. Ito na naman, doon sa divorce, may divorce ba dyan sa Rapi Tulfo in action? Sabay tatawa siya. Pero dito, naniniwala ang mga zombie sa kanya. Ganyang kabobo si Libayan, nahawa tuloy yung mga zombie. Ano ang sabi ni Libayan? Gusto mong tumalino? Palibutan mo ang sarili mo ng mga bobo. Ganyan ang ginawa ni Libayan. Kumuha ng vlogger na bobo, nagkaroon ng subscriber na bobo, nagmukhang matalino. Pero dito sa atin, hindi siya uubra. O, tuloy. Wala kang annulment o declaration of nullity of marriage dyan Ngayon, Tapos pupunta sa Rafi Tulfo in action para makipaghiwalay? Seryoso ka? Hindi siya pumunta sa Rapi Tulfo in action para makipaghiwalay. Kundi, last year pa nakikipaghiwalay na siya, bobo. Saksak mo yan sa baga mo, Libayan, bobo ka. Live bilis na naman. Punta na tayo sa katangahang payo ni Libayan. Ito, anti-venom. Huwag niyong susundin si Libayan dito dahil mamamatay kayo. Pakinggan natin to. Usapang ahas sa Senado. Ito, galing kay Apoluna, mga was natin. Siya yung nag-clip nito. Ikaw naman ngayon na nagparot kay Apoluna. Bagay nga kayong dalawa. Senator Lolly. Tandaan nyo guys, marami tayong basher. Okay lang yun, kaya natutuwa ako tulad nun, Ang basher ko, sabi, paliwanag ko na muna yung burol. Kita nyo kung gano'ng kapipuro lang utak ng mga ito. Ito ang content. Sabay burol ang aanuhin nyo. So sa tingin nyo, maniniwala sa inyo kung may utak? Kung may utak ang isang tao, hindi kayo paniniwalaan. Kung nag-iisip ang iisipin nun, bobo raw si Melo Yap Maraming basher, bobo raw si Melo Yap. Pero ang tanong, wala naman nakadibang kay Melo Yap. Bobo pala si Melo Yap. Kung nag-iisip kayo bobo pala si Melo Yap. Tambay pala si Melo Yap. Pero wala nakadibang kay Melo Yap. Nag-gets nyo ba yung mga kapatid? Doon sa bobo, wala makadibang. Pero yung mga nagpapanggap na matalino na mga basher, hindi makaakyat. Kapag in-invite ko, akyat, pag-usap tayo, takot, hanggang comment section lang. Tapos ako pa ngayon ang bobo na sinasabi niya, baligtad yata. Meron nga isa, naglakas loob umakyat ang lakas mamba sa comment section Noong nakaharap ko sa debate, hindi pala marunong magtagalog. Nakalimutan yung Tagalog sa nervyos. Itago na lang natin sa pangalan, frustrated comedian. Tuloy. Loren Legarda binara si Senator Rafi Tulfo? Question mark. Okay. Ito kasi mga kabats natin, si Rafi Tulfo, meron na namang paandar. Simple lang po ang katanungan sa inyong lahat. Kayo ho ba ay naahas na? Tandaan nyo, ang topic dito, snake bites and anti-venom availability in the Philippines. Yun po ang topic, Ang gagawin ni Libayan dito, iibahin yung topic. Tapos, palalabasin niya, mali si Rafi Tulfo. Pero tandaan nyo, ang topic dito, availability ng venom dito sa Pilipinas. Tuloy.
Ay, isipin mo, ganyan mag-joke ng baduy-baduy. Pero, patok sa mga chicks, ha? Kayo po ba ay naahas na? Ew. Good question. I ask this question not figuratively but literally. Malamang po marami na sa atin dito ay wala pang karanasan sa ahas. Marami. Oh, isa ka rin. Parang ikaw meron ha. Tingnan nyo ha. Sabi niya, isa ka rin. Pinalalabas siya dito, si Rapi Tulfo, walang karanasan sa ahas. So ano ibig niya sabihin? Isa ka rin. Ibig sabihin siya meron. Ipapakita ko sa inyo ngayon ang katangahan. Yung karanasan ni Libayan sa ahas. Pakinggan. I don't think you consulted experts. No. Dito. Hindi mo kailangan presentation. i-consulta ang expert dyan. Kung hindi ka ba naman sandakot na bobo, Libayan, ang usapan dyan, anti-venom. Procurement ng anti-venom. Pagbili ng mga anti-venom. Yun ang usapan dyan. Bakit kailangan mo ng expert? Tatanungin mo lang yung ospital, meron ba kayong anti-venom? Wala po eh. O kayo, meron ba kayo? Wala rin po. O kayo, yung mga nandyan, meron ba kayo? Wala rin po. Anong gagawin? Bibili. Kailangan ba ng expert? Ganyan ka kabobo, Libayan. Ganyan ka kabobo, isaksak mo sa atay mo. Hindi mo kailangan ng expert sa pagbili ng anti-venom. Tuloy. Presentation mo na ito. Yung presentation niya, snake bites and anti-venom availability in the Philippines, mga kabatas natin. Ang hindi niya maintindihan dito, mga kabatas natin, kung paano gumagana ang isang venom. Yan. So dito, hindi naiintindihan ni Rapi Tulfo kung paano gumagana ang isang antivenom. Ang nakakaintindi lang si Libayan. Sige nga, Libayan, paliwanagan mo nga kami kung paano gumagana ang antivenom. Di ba? Tapos, mga kabatas natin, gusto niya ng availability ng mga anti-venom. Ayan. Gusto raw ni Rapi Tulfo yung availability ng antivenom. Anong sabi niya dito? Tuloy. You cannot do that here in the Philippines. Hindi raw magagawa sa Pilipinas yan. Yung gusto ni Rapi Tulfo na magkaroon ng antivenom dito sa Pilipinas. Pakinggan natin ha. Eto, Libayan. Yan mo ito ha. Ay, saan na ba yun? Ayan, Libayan, pakinggan mo ito ha. Saksak mo sa baga mo to. Saksak mo sa baga mo to ha. Pakinggan natin. Ulitin muna natin sinabi ni Libayan bago natin siya boljakin. Philippines, mga kabatas natin. Isa ka rin. Dito, sa presentation mo na ito. Yung presentation niya, snake bites and anti-venom availability in the Philippines, mga kabatas natin. Ang hindi niya maintindihan dito, mga kabatas natin, kung paano gumagana ang isang venom. Di ba? Tapos, mga kabatas natin, gusto niya ng availability ng mga anti-venom. Gusto niya. Ang tanong, si Rapi Tulfo lang ba may gusto? You cannot do that here in the Philippines. Hindi raw magagawa sa Pilipinas yun. Pakinggan mo to. Tangang abogado o father-in-law mo. Pakinggan mo ha. Procurement of anti-venom. Signed the resolution on procurement of anti-venom. Si Magalong pumirma ng resolution. Ano yun? Procurement of Cobra anti-venom. Ay, hindi mo magagawa dito. Ano ang gusto ni Mayor Magalong? Bumili ng mga anti-venom. Ano ang gusto ni Rapi Tulfo? Magkaroon ng supply ng anti-venom. Bumili at magkaroon ng supply. Pareho ba sila ng paniniwala ni Mayor Magalong? Yes. Sino ang naiiba? Yung bobong abogado na son-in-law neto. Ang sabi niya, ang gusto ni Rapi Tulfo magkaroon ng supply. Si Rapi Tulfo lang ba? Hindi ba gusto rin ng father-in-law mo? Ganyan ka kabobo, Libayan. Ha? Saksak mo yan sa baga mo, Libayan. Ha? Ito, gusto rin ng father-in-law mo? Ang tanong, tuloy. Yeah, totoo yan. Oo, kasi right now, ang anti-venom natin, tawag natin dyan is actually PCAV. Ano? Ito yung Purified Cobra Anti-Venom. At sa ngayon, ang meron lang yan ngayon is yung ating Baguio General Hospital. At very limited lang. Limited. Kaya pala sinasabi ni Rapi Tulfo yung procurement of Cobra anti-venom. Tandaan nyo, hindi imposible yan. Kung yung ang COVID-19 na gamot sa COVID-19 nagawa, taon lang, nagawa agad.
Bakit nagawa agad yun? Kasi may pera eh. Pera-pera ang usapan dyan. Kapag nag-release ka ng malaking pera, maraming gagawa niyan. Pero mo COVID. Eh, ito meron na eh. Meron ng pagbabasihan eh. Hindi ka na mag-iimbento ng gamot. Ang COVID, iniimbento yung gamot para mapatay yung COVID virus. Yung kung ano man yun, kung anong tawag nyo ron. Venom. Kaya mas mahirap yung ginawa ng COVID. Yung anti-COVID na yun, mas mahirap yun. Compare dito sa Cobra, anti-venom, dahil meron na. Alam na kung paano gagawin at alam na ang mga sangkap kung paano ito gawin. Kaya ang sabi ni Rapi Tulfo, dapat magbigay tayo ng pondo dyan. Buhusan natin ang pondo, bumili tayo dahil marami nang natutuklaw ng Cobra dito sa Pilipinas. Which is agree naman dito si Mayor Magalong. Kaya nga ang gusto ni Mayor Magalong, bumili. Anong gusto ni Rapi Tulfo? Bumili. Eh bakit ang tinututulan mo, Libayan, yung si Rapi Tulfo lang? Ganyan ka bobo. Utak mo ganito, gamunggo. Di ba? O tuloy. In fact, last year, nagkaroon tayo ng mga 66, nag-treat ang Baguio City, mga venom, although almost 60% of that are non-poisonous. Ano. At nakita namin na tumataas yung mga cases. Tumataas yung cases. So tama rin pala yung nakikita ni Rapi Tulfo, no? Tumataas rin yung cases ng mga natutuklaw ng ahas. Pareho na naman sila, no? Tuloy. Kaya dapat lagi tayong preparado. Dapat laging preparado. Saan? Hindi. Dapat dyan, first aid. Tandaan nyo, ang first aid ay hindi gamot. Ang nagsasabi lang na gamot ang first aid, ang bobong silibayan. No, yung son-in-law mo, Magalong, yun ang nagsasabi na yung first aid gamot. Ganun kabobo yung son-in-law mo. Tama lang yung ginawa mo. Sabihan mo yung anak mo na huwag pakasalan silibayan. Dadami ang bobo dito sa mundo. Nagbilis na naman. Tuloy. Especially dito sa anti-venom natin. So, nagbigay na ako ng instruction sa ating health service na mag-procure na rin tayo. Ayan! Nagbigay ng instruction. Anong instruction? Bumili. Eh, hindi naman ang sinasabi ni Rapi Tulfo. Bumili din eh. Hindi ba pareho lang? Eh, bakit hindi mo tutulan to, Libayan? At sabihin mo dyan sa father-in-law mo, hindi yan ang kailangan natin first aid. Ha? Libayan, ba't hindi mo sabihin sa father-in-law mo, hindi anti-venom ang kailangan natin first aid. Tuloy. Hindi dapat tayo lagi umaasa lang sa Department of Health. At the same time, humingi na rin tayo ng supply sa Department of Health habang hinintay natin yung ating procurement. So, balik tayo ngayon dito. Tuloy. Gusto niya ng availability ng mga anti-venom. Sino? Si Tulfo o si Magalong? Paki-explain. Love you. Tuloy. You cannot do that here in the Philippines. O sabihin mo kay Magalong, huwag nang bumili. You cannot do that here in Philippines. Yun ang sabihin mo kay Magalong. Be impossible, especially dun sa O mga imposible yan, Mayor Magalong eh. Imposible daw. Imposible. O, liblib na lugar na sinasabi mo. You know why? Because actually, ang crucial dito ay hindi yung availability ng venom, kundi yung first aid kung nakagat ka ng ahas. yan. Ang crucial daw yung yung first aid. Pupunta ngayon tayo sa first aid. Kasi yun daw ang crucial dito eh. Although ang batas na gustong ni Rapi Tulfo, bumili ng antivenom, which is tama lang. Ani mo ang first aid kung walang antivenom? Bobo ka talagang abogado ka. Ani mo ang first aid kung walang antivenom? Ngayon, mahalaga ba ang first aid? Mahalaga rin. Pero hindi yan ang topic eh. Antayin mo na gawing topic ni Rapi Tulfo yan. Bakit yung diniscuss ni Mayor Magalong? Antivenom din, pagbili. Ba't hindi niya diniscuss ang first aid? Kasi ibang topic nga yun. Palibasa yung utak mo, nandito sa tagiliran mo. Alibayan, yung utak mo nasa tagiliran mo. Ibang topic nga yun eh. Kaya nga ang diniscuss din ni Mayor Magalong yung antivenom. Hindi diniscuss ni Mayor Magalong yung first aid kasi ibang topic. Bobo ka talaga, Libayan. O, tuloy. Tama yung sinasabi ni Loren Ricalda dito. Dapat experts yung magsalita tungkol dito.
Hindi kailangan ng expert pag bibili ka ng antivenom, ano? Kasi meron na yan eh, procurement na lang yan. Poponduhan mo yan, hanapin mo sinong supplier ng mga antivenom, yun ang kailangan, hindi expert sa kagat ng ahas, bobo. Meron na, nagawa na. Alam mo ba yung libayan? Siyempre hindi, bobo ka kasi. Nagawa na yung antivenom, bibilhin na lang, tanga. Anong expert ka dyan? Kasi mga kabatas natin, pinupuna niya yung non-availability Mm. ng anti-venom dito sa Pilipinas. Dapat mong punahin yun. Ano yun? Porket hindi available yung antivenom, manahimik ka na lang. Basta kumita ka na lang dyan sa pagbablog mo, may membership ka na, hindi mo tinutupad yung pangako mo, may abol yan dyan sa channel mo, kumikita ka dyan, okay na yon. Huwag mo nang questionin. Hindi ganon, hindi trabaho ng senador yon. Yung ginagawa mo, hindi trabaho ng senador yan. Gets mo, di ba yan? Siyempre, hindi. Nakikita ng ni Senator Rapi Tulfo, nakita niya na maraming nakakagat ng ahas. So, anong kailangan natin? Antivenom. O, saan tayo kukuha ng? Ba't di tayo bumili? Eh, wala tayong stock eh. Ba't wala tayong stock? O, pwedeng wala tayong pera, wala tayong budget, o hindi napapansin. Kaya ito, pinansin ngayon ni Rapi Tulfo ito. Which is, yun din naman, talagang tumataas naman talaga. Ayon na rin sa father-in-law niya eh. So, anong gagawin? Bumili. Bibili ka lang naman dyan eh. Yun lang naman yung bibili ka lang, maghanap ka ng mga nagbebenta niyan. Tuloy. Mahirap yan. Alam niyo kung bakit. Ito, bibigyan ko kayo ng isang konkretong example. Oh, Pag example. kinagat ka ng ahas, Mm. kunwari ikaw, hindi ka marunong doon sa ahas. Alam mo ba kung anong ahas ang kumagat sa'yo? Ang unang tanong dyan, no, malalaman mo ba kung ito ay venomous o kaya hindi venomous? Malalaman mo ba kung venomous o hindi venomous? Ano sabi niya? Malalaman mo yan. Malalaman mo yan. Sa paanong paraan? Yung fangs, di ba? Sa ipin, sa pangil. O, tapos, Pero syempre, sometimes, mga kabatas natin, may mga pagkakataon na hindi ganun ka-visible. Pero it's very rare. pag natuklaw ka ng ahas, alam niyo ba kung paano? Kala ko natai ako. Natai ako? Na-late pala ako. Alam niyo ang ahas, kapag tinuklaw ka niyan, tumatakbo na yan eh. Habulin mo yung ahas. Tapos sabihin mo, smile. Titignan ko lang yung pangil mo. Baka mamaya puro ka bagang. Lintik na yan. So, dapat pala pag natuklaw kayo ng ahas, hulihin niyo yung ahas. Tapos tignan niyo yung pangil. Bobo. Bobo talaga nito, no? Ang tangahan yan. Hindi mo na kailangan tignan yung yung pangil, bobo. Kulay lang, malalaman mo na. Alamin mo yung kulay ng mga ahas na venomous. Nagets mo? Tapos ikaw ang pinaniniwalaan ng mga kabatas. Kabobo mong abogado ka. O, laway ko tuloy tumalsik. Kabobo mong abogado ka. Hindi mo na kailangan tignan yung pangil. Tignan mo lang yung kulay. Ang bobo mo talaga, libayan. Kaya lang, kung nalaman mo yan, paano mo malalaman yan? It's because of education. Diba? Ngayon, Kailangan mo halimbawa, nalaman mo na. Nalaman mo. Natanggal ba naman yung lason? Hindi. Alam nyo, malalaman na yan eh. Kasi alam nyo kung bakit. Halimbawa, tulad doon sa Baguio, di ba? Sinabi maraming cobra doon. So malamang pag natuka ka ron, cobra yun. Sawa. Kulay and ulo, alam na yung sa kulay makikita na yan eh. Unless kung bobo ka tulad nito, yung pangil ang titignan mo. Hulihin mo yung ahas, tignan mo yung pangil. Tangam. Tuloy. malaman eh. Ano yung nature ng isang snake bite na venomous tsaka non-venomous? Ngayon, ang isang crucial na tanong din dyan, paano mo ma-identify kung ano yung ahas na kumagat sa'yo? Bakit kailangan mo pang i-identify? Kung na-identify mo na kung venomous o hindi venomous, o di ba yun lang naman ang kailangan mo? Bakit kailangan mo pang i-identify yung ahas kung alam mo naman na venomous yun? Magpapag-grandstand ka na naman dyan sa channel mo, di ba yan eh?
para you can administer the proper antivenom. Kaya nga, ang crucial dito, agad-agad Siguro daw i-administer yung proper antivenom. Ano yung proper antivenom? Hindi ba yun na nga yung sinasabi dito ni Rafi Tulfo? Ano pa yung proper na sinasabi mo? Meron pa bang mas pa-proper doon sa bibilin mo na antivenom? Meron pa ba? mga kapatid natin, kasi nagmamadali na ako mga kapatid natin. Ang crucial dito, agad-agad, no? Ako, environmental science ako, nagkaroon kami ng mga immersions, syempre, nakausap din kami ng mga experts tungkol dyan. Environmental science siya, tapos nakausap niya pa yung mga expert. Anong sabi niya? Mga kapatid natin, especially when it comes to indigenous peoples. So dito, nagpapakita siya ng knowledge, karunungan. Higit sa karunungan ni Rafi Tulfo kasi environmental scientist ako eh. Tapos, nakakausap ko pa yung mga experts. So, pinapakita niya rito yung superiority ng knowledge pagdating dito sa venom, sa kagat ng ahas. Pakinggan natin kung gaano ka-superior ang katangahan ni Libayan. Education when it comes to first aid sa mga kagat ng ahas. Kasi nga, mga kabatas natin, kahit ang daming antivenom doon sa lugar, kung hindi ka marunong ng first aid, katulad nung kinikwento nitong si Rafi Tulfo, yung mga tao pinapabayaan na lang yung mga... Kita niyo kung gaano kabobo ito? Kahit daw kadami ang antivenom, kung hindi ka marunong ng first aid, mamamatay. Eh kung marami naman, di natuklaw ka, turukan agad. Ano pang first aid ang gusto mo? Ang pinalalabas ni Libayan, first aid lang sapat na. Ganun ba, Libayan? Tuloy natin. Tao na nakagat ng ahas na mamatay, hindi man lang sila mag-first aid, dinasalan na mismo, patay pa rin yan. Kahit may antivenom ka, nandun ka sa bundok. Pag mag-hike ka pababa, 1 oras. Ikaw na rin nagsabi, 30 minutes siya Hindi mabubuhay. kailangan pa rin ng antivenom. Kailangan pa rin ng antivenom. Anong iniiyak-iyak mo dyan? Kahit na marunong ka ng first aid, tanga ka, kailangan mo pa rin ng antivenom. Ang first aid, pamprolong lang yon, pampahaba lang yon. Let's say, instead na mamatay ka within 10 minutes, sa pamamagitan ng first aid, mamamatay ka within 30 minutes. So, pinahahaba lang niya yung buhay mo kasi aantayin mo yung antivenom na dumating. Nagets mo? Siyempre, hindi. Libayan eh. Tatak Libayan, tatak tanga. Diba, aantayin mo pa rin naman yung antivenom eh. Bobo talaga ito, no? Hindi porket marunong kang first aid, di mo na kailangan ng antivenom. Patay ka pa rin yan. Sabi ni Nak ng Tupa, sa country natin, in order to know the type of snake is to know know the species present sa location and to know them talaga by heart. Ayun, no? Location. Pwede naman pala. True location eh. Yeah. Hindi mo na kailangan tignan yung pangil. Bobo. Why don't you address the main problem there? In-address na yung main problem. Walang antivenom. Ang problema, hindi ko anong klase ng ahas yan. Kung yung pudpud ba yung pangil niya o puro bagang ba yan. Hindi ko ng problema, di ba yan? Ang bobo mo. Ang problema dito, walang antivenom. Tanga. Kahit na puro pangil, ay puro ano yan, puro bagang yan, eh, kailangan pa rin ng antivenom. Hindi na tinitignan eh. Kaya nga tama yung sinabi ni Loren Ricardo dito. Tapos, ewan ko. Hindi na tinitignan kung ano talaga yung problem eh. So sasabihin mo ba lahat ng mga tao na aakyat doon sa lugar na yon, magkakaroon sila ng antivenom? Kung Kasi wala, rampant. ako, mayaman ako. At pupunta ako sa isang lugar na maraming ahas. O meron bang antivenom doon sa lugar na yon? Wala, magdadala ako. Yung mga ahas na ganun. Eh paano kapag ibang klaseng ahas yung kumagat sa kanya? Anong ahas? Ahas ni Nico David. Black Mamba. O Baby Mamba. Good example. Rabies nga may namamatay eh. Eh marami na tayong anti-rabies, di ba? Why? Because of Kasi, bobo, hindi dinadala doon sa ospital. Tanga. education. May namatay kumakailan na bata. Hindi na kasi sinabi dun sa magulang niya na nakagat siya ng anti-rabies. Hindi niya sinabi eh. Tignan yung comparison na ginawa ni Libayan. Nakagat ng aso, hindi sinabi sa magulang. Ilalaban mo doon sa example na nakagat ng ahas na walang anti-rabies. Eh di magkaiba yun. Hanggang kailan ko pagtitiisan ang kabobohan mo, Libayan?
Bakit hindi niya sinabi? Because of education. She did not think actually that it's actually a threat to her life. Diba? Tingnan mo ito. Doon pa lang, pag titignan mo yung availability ng anti-rabies dito sa Pilipinas, it's very common. Mahanap mo yan kahit saan. Sa mga animal bite centers. Bakit may namamatay pa rin sa rabies? So, kung dahil may namamatay sa rabies at meron anti-rabies, ang solusyon ni Libayan, huwag bumili ng anti-venom. Saan mo nabili ang utak mo, Libayan? Pakisoli mo, lugi ka dyan. Lugi ka sa utak mo. Or wala ka talagang utak. Porque may namamatay dahil sa kagat ng aso, wag na tayong kumuha ng anti-venom. Ganun ba ang utak mo? Ito talaga. Kasi tayo ay nasa syudad, kaya mga kwentong ahas ay nakala natin ay ang pampelikula lang. Ikaw lang yun. Tapos ikaw pa yung magbibida. Tapos ikaw pa Ay, yung dapat siya yung magbida, no? Dapat siya yung magbida. magpapanggap na parang alam mo lahat. Ay, sabagay, BS in everything ka. Ikaw pa yung magpapanggap na pare-pareho tayo na yung mga kwentong ahas ay pampelikula lang, hindi. Alam namin yan. Oh, alam niya. Ikaw, Dito, ipapakita ko sa inyo to kung paano dito nagsisinungaling si Libayan. Sabi niya, alam niya. Ipakikita ko sa inyo mamaya na hindi alam ni Libayan. Nagpapag-grandstand lang siya. Ang yabang talaga nito. lang ang hindi. Oh, Ikaw- si Rapi Tulfo lang ang hindi. Sila, alam nila. Ikaw na nga ang hindi may alam, ikaw pa yung magbibida. Oh. O sa'yo. Pero sa nakararami nating mga kababayan, ito ay tunay na kinakatakutan. Tunay na kumikitil ng buhay. Sige, wala pa mo naman eh. Everybody knows that. Sino ba yung mga kasama niyong hindi marunong ng ganyan dahil nasa syudad kayo? Walang kwentang statement. If I may, Mr. President, let me shed light to what is happening to our people. Last month, I visited Isabela. There, I was able to talk to some of our farmers. And what Isabela daw. Oh. Doon siya nag-file ng kaso sa akin, yung ibang kaso sa akin. Oo, tapos nagkaroon ng probable cause. O ano ngayon? Iyak ka ngayon. Halika, biyahe tayo, papuntang Isabela. Iyak. 10 years papunta, 10 years. 10 hours papunta, 10 hours pabalik. Anong sabi? Tignan nyo ha. Ito guys. Kinontent ito ni Kanal. Ang sabi niya, natuwa pa sila. Kasi sabi niya, makakapasyal sila. Ang tanong, makakasama ba si sa Kanal? Hindi. Subukan mong sumama, Kanal. Oh, Bantot, subukan mong sumama sa Isabela. Akla, subukan mong sumama. So kasama lang kayo sa bunganga. Pero ang paghihirap na kay Libayan, madaling sabihin yun eh. Okay, di mag-enjoy punta ng Isabela. Madaling sabihin yun. Pero ang tanong, kasama ba kayo? Hindi. Bakit? Busy. told me a very sad story. Isa sa mga kasama nila ay nakagat ng isang Philippine cobra sa talampakan nung siya ay naghahabol ng daga sa kanilang bukid. Agad-agad nila sinugod sa ospital ang magsasaka. Pero doon walang nagawa mga doktor kundi paupuin na lang sa emergency room ang biktima. Tingnan nyo ha. I don't think so. Bobo. Akala ko ba marunong ka ng first aid? Ang first aid po papaupuin. Dapat yung kinagat, yung puso mo mas mataas kaysa dun sa kinagat. Pag kinagat ka sa paa, paupuin mo yung tao. Akala ko ba alam mo yung first aid? Bakit ngayon, Libayan, nagkakalat ka ng kabobohan mo? Bobo ka kasi, Libayan. Hindi bobo kang bulaklak, kundi bobong-bobo kang abogado ka. Kapag nakagat ng ahas, papaupuin. Sa tingin niyo yung mga doktor, pag sinabi niyo nakagat ng ahas yan, pauupuin na lang nila. Yes. There are many. First aid kasi yon. Nagets mo? Oh, nagpapag-grandstand ka dyan. Ang talino mo. Umattend ka pa ng mga seminar ko, no? Tapos environmental scientist ka kamo. Pero hindi mo alam na ang first aid kapag nakagat ng ahas ay papaupuin. Tanga. There are many first aid, mga kabatas natin na pwedeng gawin. Actually, ang pinakamatinding first aid dyan, decapitation. 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 Decapitation meaning.
Pakinggan na. Basahin natin. The action. Ito. Decapitation. Ha? Sabi dito, di ba yan? Basahin mo yung kabubuhan mo. Noun, decapitation. The action of cutting off the head of a person or animal. Ang galing, expert. Ha? Di ba yan? Decapitation. Expert. Putol ulo. Ang hirap sa atin, ano? Magbibida-bida ka. Tapos ikaw pala itong numero unong tanga-tanga. Di ba yan? Magbibida-bida ka, ikaw itong numero unong tatanga-tanga. Decapitation. Tuloy ang decapitation. Kaya dito sa topic natin na ito, yung dignidad ni Libayan, decapitate na. Tinanggalan na ng ulo ni Melo Yap. Oh, dyan nyo ako i-debunk. Hindi nun sa burol. Ha? Ngayon, kung may utak yung mababasa nun, aba, mahina pala si Melo Yap, ba't hindi nila ma-debunk? Bakit ang sagot ay burol? Dito nyo ako i-debunk, patunayan ninyo na itong abogado nyo magaling. Patutunayan ko itong abogado nyo, bobo na, tanga pa. Oh. Akyat! Yung sinasabi nyong bobo, kinakatakutan nyo, nanonood lang kayo dyan, nasa gedli, umiiyak. Inaantay nyo na matapos itong content ko, tsaka kayo magko-comment dito at iiyak-iyak. Pero hanggat nandito ako naka-live, wala kayong magawa. Iiyak na lang kayo. O, tuloy. Yan ang reason kung bakit may mga naniniwala sa akin. Although may medyo matalim yung bibig ko, totoo yung sinasabi ko. Yan ang reason kung bakit may mga bumabaligtad na kay Libayan. Dahil kitang-kita naman, pinanonood natin, no? Kung ikaw mismo, napanood mo ito at hindi ka pa naniniwala sa sinasabi ko, zombie ka na, certified, congratulations. Okay na. Pero si comedian, sinabi ni Libayan na okay lang magdala ng minor sa motel kahit hindi ka kilala. Kaya anong ginawa ni comedian? Yung anak niya, payag niyang ipasama kay Teacher Mark sa Sogo. Kahit alam natin na bakla si Teacher Mark, okay lang. Kakantahan lang daw ng happy birthday at iboblow ang candle. Ganyan nakasalaula itong mga kabatas na ito sa paniniwala dito kay Libayan. Kaya kung kayo hindi kayo naniniwala kay Libayan, congratulations. Nasa first step na kayo ng pagiging hindi zombie. O, tuloy. Ang pinakauna mong gawin, tourniquet. O, tourniquet. Ano ang pinakauna mong gagawin? Tourniquet. O, pakinggan natin. Ano ang una mong, nakita nyo to ha? Ang sabi dito, What not to do. what not to do kapag nakagat ka ng ahas. Ano yung hindi mo dapat gawin? O, pakinggan natin. Do not apply a tourniquet. Unang-una, do not apply a tourniquet. Do not attempt to suck out. Do not attempt to suck out the venom. Do not make incision. Don't make incision at the bite site. Do not apply ice. At the bite site. Kita nyo, kung ano yung bawal, yun ang tinuturo ni Libayan. Tourniquet, bawal yun. Kasi ang tourniquet, kapag dito ka nakagat at inano mo rito, itinalian mo rito, pag tinanggal mo yung tali, yung ano ng dugo mo, magmamadali. So, diretso sa puso. Kaya bawal. Ang gawin lang normal. Huwag pa nervyusin yung tao, paupuin para mas mababa. Hindi lalagpas sa puso yung parting nakagat. Yun ang totoo. Hindi yung pag-grandstand netong si Libayan na tourniquet daw. Pakinggan ulit. Nila sa emergency room ang biktima. I don't think so. Sa tingin niyo yung mga doktor, pag sinabi niyo nakagat ng ahas yan, pauupuin na lang nila. There are many first aid, mga kabatas natin na pwedeng gawin. Actually, ang pinakamatinding first aid dyan, decapitation. Putulan nyo agad ng ulo. Kapag nakagat ng ahas, putulan nyo agad ng ulo. Tuloy. Ang pinakauna mong gawin, tourniquet. Pinakauna mong gawin, tourniquet, which is yun ang pinakaunang wag mong dapat gawin, tourniquet. So nakita nyo, ang galing ano? Ngayon, maniniwala pa kayo kay Libayan? Kabobohan ni Libayan yan. Paniniwalaan nyo pa yung kabobohan ni Libayan, mamamatay kayo. O mga vlogger ni Libayan, paniniwalaan nyo, o makukulong kayo. O tuloy.
Talian mo ng matindi yung lugar kung Tali saan mo sa leeg mo. nakagat ka. Yun, nakagat sa talampakan. Nakagat siya sa talampakan. Ito yung talampakan niya. Talian mo dito sa malayo ng konti. Talian mo ng mahigpit na tali para hindi umikot yung venom. Nagtuturo ng mali. Ngayon, masisisi nyo ba ako pag sinabi ko na itong abogadong ito nagtuturo ng mali? Masisisi nyo ba ako? Dapat congratulate me. Nalinawang kayo dahil sa kabobohan ng abogadong ito. Iniligtas ko kayo sa katangahan ng abogadong ito. Dapat matuwa kayo. Okay lang naman magalit kayo sa akin bilang ako. Pero huwag niyong paniwalaan ito. Di ba? Inililigtas ko buhay niyo. Sa tingin mo ba yung mga doktor doon? Talagang mainit ulo nito sa doktor itong si Rafi Tulfo. Sa tingin niyo ba yung mga doktor doon, Uy. ano yun, papaupuin yung pasyente? Yes, paupuin. Di ba? Yan. Tourniquet. First aid yun, ayan o, nahawa ni Libayan, no? Si Mark, yeah. Oh, tourniquet na rin. Parot eh. Pinarot. Ganyan kadelikado itong si Libayan. Ayan, may naniwala na, oh. Tourniquet din yung sabi niya. Saan niya kinuha yan? Eh, Libayan. Ganyan kadelikado itong abogadong ito. Tandaan nyo, bobong abogado itong si Libayan. Huwag yung paniniwalaan yan. Nakita nyo, may naniwala na agad, oh. Ganyang kabilis gumana yung kamandag ni Libayan sa kanyang mga zombie. Pinakakain niya ng basura, pinakakain niya ng echas. Yung mga ano niya, mga naniniwala sa kanya. Yung mga vlogger niya, pinapakain niya ng echas. Paborito ni Boy Bantot yan, yung echas. Paborito yan. Kaya nga, ang ginawa ni Boy Bantot, dinala niya agad yung anak niya sa motel. Ang galing mo, Boy Bantot, para matutulan mo lang ako. Ano nangyari? Nakipagdebate sa akin, supalpal. Tuloy. Sa tingin mo ba yung mga doktor hindi nila alam yung first aid doon? Alam, kaya nga pinaupo eh. Bobo. Nag-aaralan lahat yan. Kami sa Red Cross, pinag-aaralan din namin yan. Oy, pinag-aralan. Decapitation. Sa Red Cross, decapitation. Sinisira mo pa ang Red Horse. Ay, Red Horse tuloy. Sinisira mo pa ang Red Cross. Dinadamay mo ang Red Cross sa katangahan mo. Gets mo, Libayan? Siyempre hindi. Nung nag-military police ako, pinag-aralan din namin yan kasi umakyat kami sa bundok. Doon kami. Decapitation. Bobo. Meron amputee. Alam niyo yung amputee? Yung pinuputol. Bakit pinuputol? Kasi, halimbawa, nakagat ka sa paa. Eh, alam mo naman na wala nang andito, walang antivenom. Talagang totally wala. Wala nang antivenom. Wala ka ng choice kundi putulin yung paa mo. Ipaputol mo na kesa mamatay ka. Mamili ka. Patay kang kompleto ka o buhay kang walang paa. Doon nagkakaroon ng amputee. Pero yung decapitation, ibang level ng katangahan yon. Pang-Attorney Libayan in action yun. Para tanggalan mo ng ulo, ibang level ng katangahan yun, Libayan. Kung I-debunk mo ko, Libayan. Debunk mo ko. Ano? Tapos pinapalabas mo yung mga doktor natin na hinayaan lang nilang mamatay yung isang tao. Tingnan nyo ha. Pinalalabas daw ni Rafi Tulfo na hinayaan lang daw niya mamatay yung isang tao. Hindi nga. Walang sinabing ganun si Libayan. Nag-create ka na naman ng imagination mo, tapos ipinaako mo na naman kay Rafi Tulfo. Ganyan ka kabobo talaga, Libayan. Na nakagat. Uulan ng kabobohan ngayong araw na ito. Ng isang Philippine Cobra. Grabe. Grabe. At dahil walang anti-venom sa naturang ospital, hinintay na lang nilang pumanaw ang kanilang kasamahan. Siyempre, ano pa magagawa mo? Eh, kahit naman bigyan mo ng first aid yan, eh hindi naman gamot ng first aid. Magantay ka na lang. Unless putulin. Alam na ng doktor yon. Ngayon, kung meron darating na antivenom, ang gagawin ng doktor, paupuin. Kakalmahin. Hanggang sa dumating yung gamot. Ganun yun. Ngayon, kung talagang wala ng solusyon at walang antivenom na darating, kung nakagat ka sa paa, puputulin ang paa mo. Ganun ang pagbibigay ng komentary, Libayan, ano? Hindi tulad ng komentary mo sa Moto Lucy na iyak ka lang ng iyak, wala ka naman na ibigay na magandang input.
Tapos, tuwan-tuwa pa sa'yo ang Motulusi kasi raw kengkoy daw yung sa akin, tawa daw ako ng tawa. Ngayon, Motulusi, mamaya manood kayo. Sabay-sabay natin pagtawanan yung post ninyo. Tuloy. Di ba? It's lack of education. And if what you are insisting is Lack of education. Mo, ikaw ang walang alam. our doctors are not knowledgeable, Walang sinabing gano'n si Rafi Then- Tulfo, guys, ha? Nagpapahid lang ng ta ito. lack education too. Pero I don't think so. Sa talampakan yun, ang laking chance na may save yung tao na yun. Kaya nga pinaupo, bobo. Kaya nga pinaupo. Ganyan kakatanga. Abogadong tanga-tanga. Gets? First aid yun, guys, ha? First aid yun. Yung papaupuin yung taong nakagat sa talampakan. First aid nun, papaupuin. Mas mahirap pa siguro pag dito sa leeg o kaya dito sa Hindi, ulo. decapitate. Kasi paano ka mag-tourniquet? Dead ka na. Sa talampakan, ang Pumasok pa sa isip niya, no? Ito tourniquet yung leg. Ang galing talaga nitong bubugado na ito, ano? daling gawan ng paraan yun. Well, mahirap din. Siyempre, baka maputulan siya ng paa, pero it will save a life. Invento time. Invento time. Galit na galit si Idol. Gusto mag-iwan ng bite marks. Oo, sa mga professionals. Talo ng mga Si Bantot. Nag-comment pa. doktor. Siniraan na naman yung doktor dito. Oh, walang siniraan si Rafi Tulfo ron, ha? Walang siniraan si Rafi Tulfo ron. Akusasyon lang nilibayan yon. Attorney Executor, sa tingin mo pwede kayang isampa yon? Libelous ba yun? Siniraan daw yung doktor. Eh, wala naman siniraan si Rafi Tulfo na doktor doon. Tama yung sinabi ni Rafi Tulfo ron. Tuloy. Oh my goodness. Kung klase talaga tong senador nyo, mga Tulfonatics. Ibang klase talaga tong abogado nyo, mga zombie. Ibang klase. Biro mo nakagat kayo ng ahas, decapitation, tapos tourniquet, eh bawal nga yun eh. So nakikita ninyo na yung level na kabubuhan ni Libayan dito. Ang taas. Grabe. Ang taas ng level ng kabubuhan mo, Libayan. Isang malakas na magsasaka sa isang iglap. So anyway, yun lang naman, isang oras na inabot natin, ipinakita ko lang sa inyo kung gaano kabobo talaga tong si Libayan. So alam na natin ngayon. So kung sa tingin ninyo, ang itatanong ninyo ay tungkol sa burol, congratulations, certified zombie na kayo. Ipagtanggol ninyo tong puon nyo, ipagtanggol nyo kay Melo Yap. Sabihin nyo, tama si Libayan, mali si Melo Yap. Doon, pwede pa akong bumilib sa inyo, basta patunayan lang ninyo na tama si Libayan, mali si Melo Yap. Or mali si Rafi Tulfo. Okay? At mali si Mayor Magalong. Magkakaisa kami ngayon ni Mayor Magalong. Mali kaming tatlo. Si Libayan lang ang tama na isang bobong abogado. Kunin nyo, pag may kliyente kayo, Motulusi, kunin nyo ito. Sigurado ko sa kanal ang dampot nyo. So, ayun na mga kapatid, magandang araw po sa inyong lahat. Ingat po tayo at mamaya Motulusi ang topic natin. Ingat po mga kapatid. Hanggang sa muli.